Okay, hello everyone. Ang lecture natin tungkol sa psychometrics. Pag-uusapan natin ano ang kahalagahan ng norms in the field of psychometrics. Bible verse muna tayo for the day. Genesis 1:31. And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. As I go along, may kita ninyo kung ano ang kinalaman ng passage na to sa lecture natin for today. Ngayon, itong lecture natin, under ito ng topic ng test development, na madalas pinag-uusapan to kapag kumukuha kayo ng psychometrics. Imposible na hindi ito ituturo ng teacher ninyo kapag ang subject nyo is psychometrics. And for those of you who are taking the board exam, yung mga magbo-board exam dyan, mahalaga na marami kang alam sa test development kasi nakalagay yan sa table of specifications na nilabas ng PRC. 20% ang weight ng topic na yan, a total of 29 items. Kailangan daw meron kayong skill set na under ng number 2. Let me read. Describe the process, research methods, and statistics used in test development and standardization. So, yung number 2 na yan, under yan ng topic ng test development. Kaya, kung itatranslate natin yung learning outcome number 2 into a specific skill na dapat ang isang psychometrician magaling sa skill na yon, yun yung tinatawag nating norming. So, pag psychometrician ka, dapat marami kang alam tungkol sa norming. So, yung norming na yan, nade-develop yung skill na yan under test development. So, yung lecture natin ngayon, yan yung magiging goals, no? Numbers 1 to 3. Anong ibig sabihin ng norm in the field of psychometrics? Number 2, ipapakita ng lecture na to kung bakit mahalaga na magkaroon tayo ng norm in the field of psychometrics. And number 3, basic, i-differentiate natin ano ang pinagkaiba ng norm reference system sa criterion reference system sa paggamit ng norm. So, dalawang approaches kasi yan sa paggamit ng norm. Pwedeng norm reference, pwedeng criterion reference. Later on, pag-uusapan natin yung difference between the two. So, simulan natin sa number 1. Ano muna ang definition ng norm in the field of psychometrics? Siyempre, pupunta tayo sa APA website, online dictionary. This is the way they defined norm. Important words are in red. So, ang norm pala is a typical performance ng isang grupo ng mga tao na kumuha ng isang psychological test. Inipon-ipon natin yung raw scores nila, yun na yung bumubuo sa norm ng isang psychological test. Bakit natin ginagawa yan? For comparison purposes. Later on, this will make sense. Paano ginagamit ang typical performance na yan? Via comparison. We'll discuss that as we go along. Sabi pa ng definition, ang norm pala ginagamit yan for what? Converting a raw score. So kapag nakakuha ka ng raw score coming from someone na kumuha ng isang standardized test, yung raw score niya, i-convert mo into a form that is easily interpretable. Mas madaling intindihin. So from raw score to something easier to interpret, kakailanganin mo ng norm. Again, as I go along this lecture, makikita ninyo kung paano ginagawa yan. But combining these two definitions of norm, ito yung paraphrase version ko. I highly recommend, ito yung intindihin nyo talaga ng todo, no? Set of scores from the past performance of group of individuals to which the raw score from a psychological test is compared to. So kung ilalagay natin sa diagram, gawin nating diagram yung paraphrase na yan, it looks something like this. Merong isang kumuha ng isang standardized psychological test. Kung ano man yan, IQ test, personality test, makakakuha siya ng raw score. Okay? So let's say 59 over 100. Ngayon, yung raw score na yan, yung 59 over 100 na yan, anong gagawin? Ikukumpara natin doon sa norm. Ang tanong, bakit kinakailangan yung 59 over 100, ikukumpara natin doon sa norm? What's the point? Pupunta na ngayon tayo sa number 2. Makikita ninyo yung kahalagahan kung bakit kinakailangan meron tayong norm. Okay? So, the main reason, going back to that slide, bakit natin ikukumpara yung 59 over 100 sa pangkaraniwang performance ng mga tao na kumuha ng test na to? Ginagawa yan para yung score natin magkakaroon ng meaning.
Sa Tagalog, kahulugan or saysay. Kasi kapag ang raw score mo, raw score lang, hindi mo siya kinumpara sa norm, it's going to be useless. Kasi yung score na yon, walang magiging ibig sabihin. Yan ang problema. Trabaho ng isang psychometrician na tuwing meron tayong ma-encounter na raw score, trabaho natin na i-interpret, bigyan ng kahulugan yung raw score. Kaya tatandaan nyo, kapag may nakita kayong raw score coming from any standardized psychological test, merong tinatanong yung raw score sa'yo. Tinatanong kanya kung ano ba siya sa'yo. Yan. Ano ba ako sa'yo? Yan ang tinatanong ng raw score sa isang psychometrician. Bigyan mo siya ng kahulugan. Para mas malinaw itong explanation ko, no, let me make use of an analogy. Halimbawa, ang Diyos gumawa ng unang tao sa mundo. So, gumawa siya ng mundo and then gumawa siya ng tao. Ito yung kauna-unahang tao. Ngayon, yung height ng tao na unang ginawa ng Diyos is 3 feet 7 inches. Dahil unang tao siya, wala pang norm sa height. Wala pang average height. Siya nga yung kauna-unahang tao, ang height niya is 3 feet 7 inches. Ang tanong ko ngayon is, yung 3 feet 7 inches, matangkad ba yan or hindi matangkad? Tall or short? Ano ang sagot? Dahil walang norm na pwede natin gamitin to compare 3 feet 7 inches with. Anong ibig sabihin ng 3 feet 7 inches? It's just a number. Walang kahulugan yung 3 feet 7 inches. Hindi natin alam kung matangkad ba or hindi matangkad yung number na yan. Bakit? Kasi wala tayong norm na pwedeng gamitin kasi nga siya yung kauna-unahang taong ginawa. But if you reverse the situation, sabihin natin gumawa ang Diyos ng isang tao after niyang gumawa ng 28 million pang katao. So meron ng 28 million na tao. Ang average height ng 28 million is 7 feet 2 inches. Ito yung norm. Yan yung norm height. O gumawa yung Diyos ng isang tao. Yung ginawa niyang tao, ang height niya is 3 feet 7 inches. Now we can compare. Meron na tayong norm na pwedeng pagkumparahan yung 7 feet 2 inches na galing sa 28 million na katao. Ito yung pangkaraniwang height ng 28 million na katao. So kung ikukumpara mo yung 3 feet 7 inches sa 7 feet 2 inches, now, magkakaroon ng ibig sabihin yung 3 feet 7 inches. Pwede natin siyang bigyan ng label na short or hindi matangkad. Kasi yung pangkaraniwang height, 7 feet. Yung ginawa ng Diyos dito, 3 feet lang. O anong ibig sabihin nun? Hindi ganong katangkaran yung 3 feet 7 inches. Kung gumawa yung Diyos ng tao ng 7 feet 2 inches, now we can compare. Ano ang normal height? Pangkaraniwang height ng 28 million katao, 7 feet 2 inches. Pasok ito sa 7 feet 2 inches. So we can say, yung height niya, average. Sa Tagalog, pangkaraniwan. Pasok siya sa norm. Ito, last example. 28 million na katao, ang pangkaraniwang height nila is 7 feet 2 inches. Gumawa ang Diyos ng isang tao, ang height, 10 feet 2 inches. Now we compare. 10 feet 2 inches against 7 feet 2 inches, magkakaroon na naman ng kahulugan yung 10 feet and 2 inches, tall. Matangkad yung taong yan. Kasi yung pangkaraniwang height, 7 feet lang. Ito 10 feet. Now, we can label this number as tall. Diba? Nagkaroon ng ibig sabihin yung mga numbers na yan because meron tayong norm na kung saan kinumpara natin yung mga numbers na yan. Now, the same thing with psychological test. If you can go back to my definition a while ago, di ba? Ang isang raw score, kinukumpara natin sa isang norm. Bakit? Para magkaroon ng kahulugan yung raw score. Kasi kapag wala tayong norm, if you remember my example a while ago, let's say ang raw score mo is 59 over 100. Pero hindi natin alam yung pangkaraniwang performance ng mga tao sa test na yan. Anong ibig sabihin ng 59 over 100? Wala. Diba? Walang ibig sabihin yan. 59 over 100 is just 59 over 100. However, kung meron tayong norm na pagkukumparahan, yung 59 over 100, ikumpara natin yan sa pangkaraniwang performance ng mga tao na kumuha ng test na yan. Now, we can interpret, we can give label to 59 over 100. Malalaman natin kung yung 59 over 100 na yan is excellent, above average, average, below average, so on and so forth. Nagkakaroon ng kahulugan o ng meaning ang isang raw score kapag kinukumpara natin yan sa isang norm.
And also, I want to establish here no, na when it comes to norm in psychological test, dinidevelop yan. Lahat ng standardized psychological test, no, somewhere in the manual, merong page doon, nandoon yung norm table. Ang silbi ng norm table, ito yung tutulong sa atin na mag-interpret kung ano ang ibig sabihin ng isang raw score. Very superior ba yan? Superior, high average, average, low average, borderline, or extremely low. Depende yan kung saang range bumabagsak yung raw score na nakuha mo. Okay, so itong makikita nyong table na to, ito yung tinatawag nating norm, and this is something that we develop. Ibig sabihin sa simpleng Tagalog, ginagawa, ini-establish. Gagawa natin ng ibang lecture yan kung paano ba ini-establish yung norm para magkaroon ka ng norm table sa isang psychological test. Now, going back to the score having a meaning kapag kinukumpara mo siya sa isang norm, no? Bakit ba mahalaga yan? Why is it important for a raw score to have a meaning? That's a very important question. Baka itanong to sa board exam. Ang sagot dyan, mahalaga na yung isang raw score magkakaroon ng meaning sa mata ng psychometrician para alam natin kung saan ilulugar yung tao na nakakuha ng score na yon. At yun na yung essence ng assessment. So that we can make decisions about the test taker na ikakaganda ng psychological life niya, kinakailangan magkaroon ng kahulugan yung raw score na nakuha natin from that person. Diba? If you remember the assessment process, ito yung mapa eh. Meron tayong field of psychometrics, gumagamit tayo ng psychological test sa field na yan to measure psychological variables. Nag-undergo tayo ng psychological measurement, ibig sabihin, kinukuha natin yung raw score ng tao na kumuha ng isang psychological test, and then yung raw score na makukuha natin sa measurement, ikukumpara natin sa norm para magkaroon ng ibig sabihin, yun na yung assessment. The process of interpreting the raw score is assessment. At yung assessment na yan, that will lead to us knowing kung ano ang desisyon na pwede nating gawin doon sa tao na kumuha ng isang psychological test. To be more specific, halimbawa, ito, mga examples. Ano ang raw score? 98 over 100. Kinumpara mo yung 98 over 100 sa norm. Ang sabi ng norm, yung 98 over 100, genius level pala yan. So, ano ngayon ang decision making na gagawin mo? Dahil alam mo ang ibig sabihin ng 98 over 100, bibigyan mo ngayon ng scholarship yan. Sa isang test, ang tawag, Beck's Depression Inventory. Ang score niya, raw score, 85 over 100. Kinumpara mo yung 85 over 100 sa norm ng BDI. Ang sabi, highly depressed tong taong to. So ano ngayon ang decision making natin? Dahil highly depressed siya, ang gagawin natin, mag-undergo to ng counseling. Doon natin siya ilulugar. May isang test, ang pangalan, Child Autism Checklist. Ang raw score ng bata, 93 over 100. Kinumpara natin yung 93 over 100 sa norm ng pangkaraniwang bata, ng pangkaraniwang mga bata na kumuha ng checklist na yan. Tapos nalaman natin na ang ibig sabihin pala ng 93 over 100 is high autism behaviors. Ano ngayon ang decision? Ano ang lugar na ilalagay natin sa batang yan? This child needs special education. I hope you can see the importance of the norm here. Hindi natin malalaman saan natin ilulugar yung kliyente natin kung yung raw score nila hindi nagkaroon ng ibig sabihin. At hindi magkakaroon ng ibig sabihin ng isang raw score kung walang norm. In other words, the norm will complete the assessment process. Subukan mong tanggalin yung norm. Hindi mo makukumpleto yung assessment process. Merong psychometrics, gumagamit tayo ng psychological test para makuha yung raw score ng isang psychological variable. Pero tanggalin mo yung norm. Meron ka lang raw score. Anong mangyayari? Dahil walang ibig sabihin yung number mo, hindi ka pwede makapag-assess. At kung hindi ka makapag-assess, hindi ka pwede makagawa ng desisyon about the client. So ano mangyayari? Ibig sabihin, pointless yung iba pang process na pinagdaanan.
Kung meron ka lang raw score, hindi mo naman alam ibig sabihin, therefore hindi mo alam kung anong decision ang gagawin mo para sa client, para ma-improve yung mental life niya, ba't ka pa nag-assessment in the first place? Diba? So the norm enables the entire assessment process to happen. Yan ang kahalagahan ng norm in the field of psychometrics. O ngayon, i-connect natin yung Bible verse natin for today. And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. Ano ang connection nito sa norm? This is the first assessment made by God towards His creation. Kung baga, ang raw score dito would be the creation of God. Ano ang interpretation ng Diyos sa creation order niya using His norm, His own standard, kasi wala pa namang human norm noon, no? Standard lang ng Diyos yung umiiral. In God's standard, His creation is very good. Yan. So, kaya natin yan opening Bible verse. Ito yung unang assessment na ginawa ng Diyos using His own norm, using His own standard. In God's standard, the creation order in the Garden of Eden was very good. Pero mamaya, later on, no, magbabago yan, as you will see. Now, let's move on to number 3. Ano ngayon ang pinagkaiba ng norm reference versus criterion reference in connection to norming? Again, uulitin ko, ang norm, para magkaroon ka ng norm table na ganito, dinidevelop yan. Ginagawa, may methods yan. And in terms of developing norms, you can do this in two ways or two approaches. Sinabi ko na kanina, merong criterion reference, merong norm reference. So, pag-usapan natin yung dalawang approaches na yan. No? Unahin natin yung criterion reference approach. In this approach, sa sistema na to, ang ginagawa natin, yung kahulugan ng isang raw score is already preset or it's already predetermined. So, kapag nakakuha ka ng raw score, automatic. Yung raw score na yon, meron na kaagad ibig sabihin. Walang kinalaman or hindi nakadepende ang meaning ng isang raw score sa performance ng isang grupo. Kapag ganun ang sistema ng pag-i-interpret mo ng raw score, criterion reference yon. Alam mo na agad yung ibig sabihin ng raw score. No? Nakuha ka ng raw score, etong ibig sabihin yan, criterion reference yan. Madalas ginagamit to sa grading systems in colleges and universities. To be more specific, sa mga simpleng quiz sa loob ng classroom. Diba, halimbawa, nagpa-quiz si sir. Oh, ang score mo sa quiz is, let's say, 92. Yung 92, meron na kaagad ibig sabihin yan. Ang gagawin ni sir, para malaman niya yung ibig sabihin ng 92, hahanapin lang niya saan nagfo-fall yung 92 dito. So, 92 means what? Somewhere here, no? 92, ano ka? Very good. Ganun lang kabilis. 92, dito pumapasok yan. Ibig sabihin yan, very good. Using the numerical grading system, you will be getting a 3.0. Nagigets nyo? Kapag ganyan yung sistema, meron ka agad meaning yung raw score. Meron ng set standard. Oh, anong system yon? Criterion reference approach. Ibang-iba yan sa norm reference approach. At ito yung mas ginagamit sa mga standardized psychological tests, wherein sa approach na to, yung meaning ng score, depende yan sa performance ng grupo na kumuha ng test na yon. So, kapag nakakuha ka ng raw score in this approach, wala ka agad ibig sabihin. Depende muna yung magiging ibig sabihin ng raw score mo sa overall performance ng grupo na kumuha ng test na yon. Para mas maliwanag, take a look at this slide. Halimbawa, ang raw score natin is 5/10. So, raw score yan. Ang tanong, anong ibig sabihin ng 5/10 or 50%? Sa criterion reference approach, alam na kaagad natin yung ibig sabihin ng 5/10. 50% is ano yan? Failed yan. Pero dahil nga norm reference approach tayo, yung 5/10, wala pang ibig sabihin yan. Depende muna kung ano yung performance ng overall group. Overall performance ng group in connection to that test. Okay, so to demonstrate this, yung 5/10, yung ibig sabihin yan, depende yan sa performance ng iba't ibang mga grupo. Halimbawa, norm 1, 5/10 can mean low average. For norm 2, ibang grupo to, sa norm 1,
ang 5 over 10 can mean average. Sa norm 3, yung 5 over 10, ang ibig sabihin niyan, above average. Gets? Bakit nag-iiba-iba yung ibig sabihin ng 5 over 10 across different groups? Because the different groups performed in different levels. That's why the meaning of 5 over 10 will change in accordance kung anong norm yung pinagkukumparahan mo ng 5 over 10. That's why if you can get my line of thinking here, no? Ano ang worst performing norm? Given norms 1, 2, and 3. O, ang pinakamababa ang standard dyan would be yung norm number 3. Diba? Kasi sa norm number 3, yung 5 over 10, ang tawag nila dyan, above average. Ibig sabihin yung mga tao dito, hindi ganun kataas yung standard ng performance nila. That getting 5 over 10 will mean you are above average. Ano ang best performing norm? Yung mataas yung standard. That would be norm number 1. Kasi yung 5 over 10 sa norm number 1, low average lang sa kanila yan. So you can conclude, based on this illustration, mas mataas ang standard, mas magagaling yung mga tao sa norm 3 kumpara sa norm 1. Pero ang bottom line lang dito is, I'm showing you how 5 over 10 can mean different labels. Depende kung ano ang overall performance ng grupo na kumuha ng test. Okay? So yan yung tinatawag nating norm reference system. Yung overall, yung label ng score, yung label ng raw score, depende yan sa overall performance ng grupo na kumuha ng test. That's why going back to that quiz na that was I'm talking about a while ago. Oh. Let's say nakakuha ka ng 50. Again, kapag criterion reference yan, 50, alam na kaagad natin yan, 0 yan, failed yan. Kasi dito siya babagsak sa 0 to 69. Kapag criterion reference, I mean, 50, alam na kaagad natin, criterion reference is failed. And norm reference ito. Sa norm reference, hindi magmamatter yung norm. Quiz sa classroom, norm reference, no? So, kapag 50, sa norm reference, hindi natin gagamitin tong standard na to. Kasi nga, sa norm reference, ang 50, aantayin muna natin yung overall performance ng grupo. Sa criterion reference, alam na kaagad natin, 50 failed. Pag norm reference, this won't matter. I-measure natin yung overall performance ng grupo. So, ibig sabihin, yung 50, pwedeng pasado pa yan sa norm reference. Bakit? Paano magiging pasado pa yung 50 sa norm reference? Halimbawa, sa 100 na katao, kunin mo lahat ng raw scores nila. 0 to 100. Ang average score nila is 50. Yun yung mean. Yung raw score mo, 50. So, yung raw score mo tugma sa overall average ng grupo, edi pasado ka. That would be passing. Pero sa criterion reference, wala, automatic bagsak ka. Failed yan. And norm reference tayo. Yung raw score mo tugma sa average ng grupo, which is 50. Kung medyo magaling-galing yung grupo na kasama mong mag-test, kinuha mo yung raw scores nila, ang overall average nila is 85. Tapos ang raw score mo, 50. Di bagsak ka. So may dalawang posibilidad. Diba? Yung 50 pwedeng pasado kapag yung overall average is 50 rin, or yung 50 pwedeng bagsak. Magagaling yung mga kasama mo. Ang overall average nila is 85. Ang raw score mo, 50, bagsak ka talaga. Yun yung ibig sabihin ng norm reference. The meaning of the score depends on the performance of the norm. Kaya sa mga board exams, no, psychometrician board exam, psychologist board exam, or even bar exams, mas ginagamit yung criterion reference kumpara sa norm reference. Meron ng set standard. 'Di ba? If I'm not mistaken, sa exam sa psychometrician and psychologist, meron kang certain percentage na dapat makuha. Pag nakuha mo yon, it means you pass. If you fall short of that score, that means you fail. 'Di ba? Kaya sa mga major board exams, no, criterion reference ang ginagamit. Hindi nakadepende yung passing ng isang board exam sa overall performance ng grupo. Yung gobyerno ang nagsiset, yung professionals ang nagsiset ng standard na dapat maabot ng mga test takers para masabi nating pasado ang isang test taker. And let me just emphasize this, no, sa criterion reference approach. Yung standard na sinet, yung passing score na sinet,
para masabi nating pumasa ka or bumagsak ka, mabusising pinag-isipan yan. Like for example, sa psychologist board exam, bakit yun ang standard? Bakit yun ang criterion na sinet? Kasi ang paniniwala ng mga professionals in the field of psychology, yan yung standard na masasabi nating itong taong to, kapag naabot niya yung standard na yan, magiging matinong psychologist yan. Maliwanag. So, mabusisi namang pinag-iisipan yung passing score sa criterion reference. Hindi naman yan random. Gawin natin 50% yung passing or gawin natin 70% yung passing. Merong matinding deliberation yan kung bakit yun ang passing score. I-connect ulit natin yung Bible verse natin for today. And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. Now, given this passage, ang Diyos ba gumamit ng criterion reference or norm reference? I-practice niyo yung natutunan ninyo. Actually, ang sagot dyan, kaya nasabi ng Diyos na yung kanyang creation order is very good, gumamit siya ng criterion reference. Hindi nakadepende sa performance ng creation niya yung pagkakasabi niya na very good yung creation niya. No. Merong standard ang Diyos na abot ng creation order, yung standard ng Diyos. Anong tinawag niya? Very good yung creation order niya. So, He used the criterion reference approach. No? At ano ba yung standard ng Diyos during this time when He created everything in the Garden of Eden? Ano yung standard na naabot ng creation order? Nasabi ng Diyos na very good yung creation niya, ang sagot, perfection. Everything in the garden was perfect. Yan naman ang standard ng Diyos eh. You, therefore, shall be perfect. Sabi ni Kristo, bakit? As your heavenly Father is perfect. Yan yung dapat na standard na maabot ng tao, ng creation, para masabi na very good yung creation o yung tao. Perfection. After all, the God that we serve is a perfect being. Kaya going back, bakit nasabi ng Diyos na yung creation order niya during this time is very good? Because He can see perfection all around. Perfect ang mga halaman, perfect nasa perfect state ang mga hayop, nasa perfect state ang mga water forms, and most importantly, nasa perfect state ang mga tao during that time. Pero syempre, alam naman natin na hindi magtatagal na yung very good na yan will turn out to become very bad. Dito na ngayon papasok yung fall of man. Nang nagkasala ang tao against God, nawala yung perfection that the creation order had. Okay? Because of, again, the fall of man when humans decided to disobey the perfect God. Kaya fast forward hanggang ngayon, ang creation order, kasama din yung mga tao, we are not in our perfect state. We are at our worst state. Pero ang good news is, kahit na nasa worst state tayo ngayon, meron tayong chance to be perfect in God's sight. How? Through accepting what Jesus has done on the cross. Yan yung magpapapalit ng assessment ng Diyos sa atin. From worse, evil, doomed, papuntang perfect ulit, may paraan. Through what Christ has done on the cross. Yun yung sinasabi ng John 3:16. Yan yung ibig sabihin niyan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him, should not perish. Why? Because if you accept Christ, and then you died, ano ang assessment ng Diyos sa kaluluwa mo? Because you accepted Christ, you're perfect. Kasi yung imperfection mo, kinuha ni Kristo, yung perfection ni Kristo, napunta sa'yo. So when God sees your soul, after you die, in His eyes, you are perfect, you are worthy to be in His kingdom. Yan ang good news. Yan ang gospel. In connection to norm in test development. Alright? So anyway, going back to what I'm saying here, sa test development, in developing a standardized psychological test, ang mas ginagamit is the norm reference. Hindi natin masyadong ginagamit yung criterion reference. So kapag gumagawa tayo ng standardized psychological test, let's say an IQ test or a personality test, gagamit tayo ng norm reference approach, pero maraming methods yan. Going back to my table, asan yon? Paano gumawa ng ganyan? Maraming paraan. Ano yung mga paraan na yan? Yan yung gagawa natin ng lecture in the next contents, no? So I'm going to discuss the following
norm reference techniques. Etong mga techniques na yan, pwede mong gamitin yan para makadevelop ka ng norm table, tulad niyan. Okay, so ano yung 5 na yon? Pwede kang gumamit ng measure of central tendency, frequency distribution, normal curve, percentile rank, or the STAY-9 system or the standard 9 system. So abangan nyo yung mga lectures ko on this norming techniques. Basta ang mahalaga lang, nakuha nyo yung goals, goal numbers 1, 2, and 3 for this lecture. Okay? So hanggang dyan na lang muna tayo. Sana marami kayong natutunan sa norming in the field of psychometrics. Kung meron kayong mga questions or comments, ilagay nyo lang dyan sa baba. Hanggang sa susunod na lecture, Sir Howard here. God bless everyone. Bye-bye.